Hindi raw inakala ng mga kapitbahay ni Arthur Las Cañas sa Davao City na kabilang siya sa sinasabing Davao Death Squad. Itinanggi naman ni Davao City Police Director Superintendent Michael John Dubria na may mga miyembro ng DDS sa Davao Police. Mula sa Davao City, makibalita tayo live kay Maki Pulido. Maki. Alam mo Mark, natuntun namin ang bahay ni SPO3 Arthur Las Cañas sa may Roseville Subdivision dito sa may Davao City. Nakatayo ito sa isang corner lot at may mga CCTV. Yung garahe niya may nakabukas na ilaw pero nakakandado na yung gate. Sabi ng mga ilang kapitbahay ay may 20 taon na raw na nakatira roon si SPO3 Arthur Las Cañas, pero napansin lang nila na nung bandang October 2016 ay hindi na ito umuuwi dito sa may Roseville Subdivision. At sabi nga nung isa sa mga kapitbahay ni Las Cañas ay kinatatakutan ang dating pulis ng mga kapitbahay. Naninigaw daw kasi, nanduduro kapag nagagalit sa tuwing may naglalagay ng supot ng mga basura sa tapat ng kanyang bahay habang hinihintay yung garbage truck. Nagpapakita raw din daw si Las Cañas ng kanyang baril. Ang alam daw nila, bodyguard ni Pangulong Duterte si Las Cañas. Para naman sa mga tricycle driver na nakausap din natin, mabait sa kanila si Las Cañas. Nang babate, minsan daw sumasakay rin sa kanilang tricycle kung wala siyang service. Binibigyan din daw sila ng tig 200 pesos kapag Pasko. Lahat naman ng nakausap namin hindi raw inakalang kabilang sa Davao Death Squad itong si Las Cañas. Ayon naman kay Davao City Police Director Superintendent Michael John Dubria, retired na sina SPO4 Dick Cloribel, SPO4 Ben Laud, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Chodoro Pagidopon, SPO4 Sanson Buenaventura na binanggit ni Edgar Matubato at Las Cañas. Patay naman na raw si SPO4 Boy Pavo at Major Makasait. Magandang reputasyon daw ang iniwan nila sa Davao Police, mariin ding itinanggi ni Dubria na may Davao Death Squad sa Davao Police. Sa pahayag ni Las Cañas sa media kahapon, Mark, di ba, kinover mo to. Sinabi niya minsan na siyang pumatay kasamang ilang pulis ng isang buong pamilya na taga General Santos City. Nang dukutin daw nila yung isang di umano'y mastermind ng kidnapping, nadama yung yung buntis nito na asawa, 4 or 5 years old na anak, manugang at 2 kasambahay. Inutos daw ni Pangulong Duterte na mayor pa noon na patayin nila lahat, yung buong pamilya. Pinagbabaril daw ang mga ito gamit ang .22 caliber na may silencer sa Laud Quarry. Hindi binanggit ni Las Cañas kung saan nilibing ang mga bangkay nang humarap siya sa media, pero ang sinasabi ngayon ni Senior Superintendent Michael John Dubria ay wala siyang maalalang ganitong kaso nung sakop niya ang Laud Quarry bilang isang station commander. Inamin din ni Las Cañas na isa siya sa pumatay sa Davao-based broadcaster na si June Pala noong September 2003. Pero pinuntahan namin yung bahay o dating tinitirhan ng pamilya ni June Pala at hindi na dun sila nakatira. Kinumpirma naman ni Senior Superintendent Dubria na mga pulis Davao nga ang mga binanggit ni Las Cañas, pero katulad nga ng nabanggit ko kanina, halos lahat ay retirado o kaya'y namatay na. Mark? Maki, sabi mo nakakwentuhan mo yung mga mostly kapitbahay, yung mga nakakakilala kay SPO3 Las Cañas. Sinasabi mong parang hindi nila inakala nakasama sa DDS itong si Las Cañas. Pero tinanong mo rin ba sila kung naniniwala ba sila na may DDS? I mean, nandiyan ka sa Davao at sila ang mga taga-riyan. Anong tingin nila dito sa bali-balita na ito na may DDS? At naniniwala ba sila sa existence ng Davao Death Squad? Alam mo Mark, medyo sensitive yan at least dun sa mga nakausap ko kanina na mga kapitbahay nitong si SPO3 Las Cañas. Pagka sinasabi mong Davao Death Squad, ang isa ay ayaw magkomento, yung isa naman hindi na lang ako pinansin, at yung isa, the most that I got ay sinabi lang sa akin na alam nyo na yon. So, walang direct comment, lalo na pagkakaharap na ang camera, tungkol sa existence ng Davao Death Squad. So, tatanungin sila. Pero, pinagsuspetsahan nyo ba na may na miyembro nga siya ng Davao Death Squad? Ang sagot nila, and ayoko namang gumawa ng interpretation sa ngayon, ang sasagutin lang nila ay hindi nila inakala na miyembro siya ng DDS. Mark.
Okay, at I suppose hahanapin mo pa yung iba pang 6 na krimen na umano'y yung inamin ni Las Cañas sa kanyang sinamahan na gawin. At good luck sa iyong pag-iimbestiga, Maki. Thank you.